Itinanggi po ng COMELEC na konektado sa kanila ang tatlong arestado dahil sa pag-alok umano ng sure win sa mag-amang kandidato kapalit ng 90 million pesos. Ang mga biktima, hindi lang daw ngayong eleksyon nilapitan, kundi pati noong 2019 at 2022. Saksi, si June Veneracion. Agad pinusasan ng tatlong lalaking ito ng mga tauhan ng PNP CIDG. Huli sila sa entrapment operation kung saan inireklamo sila ng pag-aalok ng umano'y sure win o tiyak na pagkapanalo sa isang mag-amang kandidato para sa lokal na posisyon kapalit ng 90 million pesos. Kayo ay naaresto namin sa kasong Article 293, robbery with threat, intimidation, or robbery extortion. Nagpakilalang mga IT expert ang mga suspect na may mga koneksyon daw sa COMELEC at ibinidang kaya raw nilang imanipula ang resulta ng eleksyon. Mayroon silang opisina, nakita natin. Meron silang mga props, nakita natin. Pero ang capacity nun para i-hack ang COMELEC servers, I don't think they can do that. Nagpakilala silang IT expert, ang trabaho lang nila, yung isa driver, yung isa kasama doon sa yung nahuli at yung isa nagpakilala na secretary. Mga scammer lang sila. Itinanggi ng COMELEC na konektado sa kanila ang mga naaresto. Sa mga ganitong panahon, marami raw talaga nag-aalok ng sure win sa mga kandidato. Pero aksaya lang daw ito ng pera dahil giit ng COMELEC, hindi kayang dayain ang resulta ng botohan. Ang advice namin sa COMELEC, why don't you use those funds for campaign instead? Wag po tayong magpauto. Ginawa ang entrapment operation matapos inireklamo ang mga sospek ng kandidato sa pagka-mayor sa Enrile, Cagayan na si Robert Turingan at kanyang anak na kandidato rin. Noong 2019 raw unang nag-alok sa mag-ama ng sure win ang mga sospek kapalit ng 90 million pesos. Hindi raw nila pinansin, pareho silang talo. Noong 2022, muli silang inalok ng grupo. Ang counter-offer nila Turingan, 5 million pesos. Huwag lang daw pakialaman ang resulta ng eleksyon sa kanilang bayan. Kahit nagbigay siya ng 5 million, talo pa rin ang mag-ama. Ngayong eleksyon 2025, nilapitan na naman daw sila ng grupo. Pero hindi raw panalo sa eleksyon ang habol ni Turingan, kundi ang maipakulong ang grupo. Nakapagbigay ako ng 2 million. Oo. Pero baliwala yun kasi ito naman sa nagtagumpay naman ako sa gusto ko. Panalo ako kasi nahuli ko lahat sila. Wala namang nakikitang legal na pananagutan ng COMELEC sa mga kandidatong nakipagtransaksyon sa mga umano'y mandaraya. Naiintindihan ko po ang side ng kandidato. But in as much as we do not have a law penalizing them, hindi kasi yan gaya ng vote buying na yung direkta sa voter. Kung tutuusin, sabi ng COMELEC, hindi na bago ang modus sa mga sospek. Lalapitan nila ang dalawang magkalaban sa eleksyon at pangangakuan ng panalo. Gamit daw ang kanilang koneksyon at kaalaman sa information technology. Budol po talaga ito. Sigurado doon isa matatalo, sigurado doon isa mananalo. Pag nanaling sa sasabihin niya, ako ang dahilan niyan. Ba't nanalo yan? Sasabihin niya doon sa kabila, kita mo, kaya natalo ka, hindi ka lumapit sa akin. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek. Sir, comment niyo po, sir. Sir, comment niyo po. Naharap sila sa reklamong robbery extortion. 5 pang miyembro ng grupo ang pinaghahanap ng CIDG. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.